Parang kaplog. Siguro naman nabalitaan mo. Nagkaroon na rin ng budget si paring Rocha natin. Medyo pinag-ipunan yung matagal-tagal yun na. Budget. Palagay ko balak bumili ng mamahaling mutation. Ha? Saan mo nahagilap yan? Aba parang Bino, matagal na natin niyang inaasam-asam dahil kung ano man yung mabibili niyang mamahaling mutation, yun na lang gagayahin natin. Pati proseso niya. Ha? Oo nga no. Tawagan mo, sabihin mo, pumuntahin mo dito, makibalita tayo. After a few moments later. Ayun na, yan si Pare Rota. Dali, tawagin mo. Pare Rota! Hoy, kayong mga hinayupa kayo, ano lang ngingiti-ngiti kayo? Ha? Parang Rocha, nabalitaan namin may budget ka na, balak mo nang bumili ng mga mamahaling mutation. Ang dami pa naman trending ng mga mamahaling mutation ngayon. Tama si Bino, parang Rocha. Palagay ko panahon na. Samahan ka namin. Marami kaming mga network pagdating sa pag-iibon. Ano ba naman kayong dalawa, parang kaplog, parang Bino? Meron akong budget. Pero hindi mamahaling mutation ang bibiling ko. Ha? Ano naman ang balak mong bilhin, parang Rocha? Ayan ka na naman eh. Matapos ka mag-ipon-ipon kung ano naman nasa isip mo. Oo nga naman, parang Rocha. Tama si parang kaplog. Maraming mamahaling mutation dito ngayon. Nagkiklik lahat yan. Ano pa ba ang balak mong bilhin? Hoy, kayong dalawang itlog. Kung meron man akong uunahin bilhin, pure green. Pure green. Pure green? Ano ka ba naman? Sa dami na mga magagandang lumalabas ngayon, green na naman ang hanap mo. Ano pumasok sa isip mo, paring Rocha? Oo nga naman, paring Rocha. Tama si paring Bino. Anong pure green? Ano ba naman yung... Makinig kayong dalawa. Iba yung normal green. Iba yung wild type color o yung tinatawag na base color dun sa sinasabi kong pure green. May pagkakaiba yun. Ha? Pag sinabing pure green, dun muna tayo sa wild type color. Yung normal green na sinasabi natin. Alam naman natin yun. Pag sinabi mo normal green, pwede siyang maraming karga. Pwede siyang maraming recessive. Pwede siyang dominant na kulay. Sabihin natin na violet siya. Combination yun ng violet tsaka blue. Pero sa kanan natin yun di-discuss sa haba. Ibig sabihin sa isang ibon, pwede siyang may dominant na phenotype o itsura, marami siyang kargang recessive. Pero sabihin na lang natin green siya. Okay? Katulad ng violet green o kaya dark green. So dominant siya, pero marami siyang kargang recessive. Pero itsurang green siya, kaya lang may kaya nga dark green. Hindi siya talaga yung wild type color. Pero hindi ako doon interesado. Pag sinabi kong pure green, yung green siya, wild type color din, pero wala siyang kahit na anong karga. Wala siyang kahit na anong recessive na karga. Mapa Lutino, mapa Opaline, maraming recessive, Aqua, Blue, B1, B2. Yung mga ganun, wala siyang kahit na anong karga. Wala rin kahit anong pumasok na dominant mutation sa kanya, kaya nga green lang yung itsura niya. So pure green, walang kahit na anong mutation na nasa ibon. Yun ang dapat na definition natin. Magkasundo muna tayo. Definition natin sa pure green. Putulin na natin yung kwentuhan ni Bino, Rocha, tsaka si Kaplog. Balik tayo sa direktang kumbaga mini lecture. So kahapon, di ba, isang araw yata, bakit napakahalaga ng pure green? At pag ako nagka-budget, bilang kunwari ako si Rocha, pag nagka-budget ako, hindi ko uunahin yung mga mamahaling magagandang mutation. Although kung sobra-sobra budget ko, bakit hindi, no? Pero kung sakto lang ang budget ko, uunahin ko ang pure green. Napakahalaga niyan. Isa-isay natin, ha? Kung sakaling may sumulpot na kakaibang kulay, na inaakala kong baka ibang mutation to o baka kakaibang mutation na ngayon palang sumulpot. Pag yun ang nasa isip mo, ang susunod na tanong, di ba? Saan ko kaya ito ibabangga? Ay naku po, sa totoo lang, napakadami nag-PPM sa akin. Yung sa Cinnamon, si Randy Edjan and everything. Sir, saan ko kaya ibabangga to? Kasi tinan yung kulay, ganyan. Usually ang naririnig, hindi ko naman sila masisisi, no? Kahit ako kung medyo hindi pa ganun
karami ang kaalaman ko sa color genetics, ang unang papasok sa isip ko, kung kakaibang kulay ito, ibabangga ko lalo to sa mga yung mga mamahaling mutation. Kasi ang tendency mo, magkakaroon ka ngayon ng mamahaling mutation, madadagdagan ng kakaibang mutation. So, yun ang normal na kaisipan na hindi ko sila masisisi. Pero pag ganun na nangyari, lalong hindi basta-basta lalabas yung kakaibang kulay na nakita mo. Kasi hindi masasala Yun ang sinasabi ko. Ano ba ibig sabihin ng masasala o mafi-filter? Ito na yung pure green. Ibabangga mo ngayon yung kakaibang mutation na nakita mo. Ang problema, napakarami palang karga ding recessive to. Sabihin natin, may 3 recessive mutation na karga. Babangga mo sa pure green, tandaan ang pure green walang kahit na anong kargang mutation. Kaya nga pure, ginagamit natin yun. Yun ang pakahulugan natin sa pure green. Green siya, wild type color, na walang dalang kahit na anong mutation. So dapat wala rin siyang dark factor. Wala rin siyang violet factor. Kasi maiiba yung color niya. At bukod dun, baka yung violet factor at dark factor, sabi natin mag-i-interfere dun sa magiging sa talagang totoong kulay nung inaakala mong mutation. Kaya kahit dark factor o violet factor, dapat wala yung pure green. Kaya nga pure. Pero again, alam natin hindi ganun kabilis o kadaling makakita ng ganun. Pero kung makakakita talaga tayo at legit na pure green, yun ang the best na maaalagaan mo, lalo na kung may pera ka. Para pag may nakita kang kakaibang mutation na lumabas sa aviary mo, dun mo kaagad ibabangga. Kasi sigurado yung kakaibang mutation na yun, most likely talaga, maraming kargang recessive yun. 1, 2, 3. Pag kinarga mo yun sa hindi sa pure green, na kombinasyon din ng mga iba't ibang mutation na mamahalin, may mga dalang recessive yun. Recessive to recessive, pag nanganak yun, baka matabunan yung yung kulay nung inaakala mong bagong mutation. Pwedeng matabunan kasi magiging, ang tawag nga dyan ni Dirk Van den Abil, soup. Soup na kasi 6, 7 klaseng mutation pinagsama-sama. So ang itsura o yung phenotype, hindi mo maintindihan. Minsan maganda, okay, ang ganda nito Minsan ang gulo na. Anong kulay ito? Kasi nag-combine na yung iba't ibang recessive mutation o kung may dominant mutation pa. Okay, maganda. Kunwari, may magandang kinalabasan na itsura yun. Kasi ang ganda ng pakiramdam mo. Pero hindi mo na-achieve yung mission mo o yung gusto mo talagang purpose na ma-identify yung kakaibang mutation na napalabas mo. Hindi mo na siya ma-identify kasi binangga mo siya sa mga ibong napakarami ding karga. Diba? Usually ganun ang tendency ng mga baguhan o yung ibang veterano, baka ganun din ang tendency. So ang tendency, lalo ka maguguluhan kung mutation ba talaga yon or hindi. Whereas kung may pure green ka, walang ibang karga. Pagbangga mo doon, nanganak, puro pure green. Maaaring maisip mo, wala naman palang kakaiba dito kasi hindi lumabas sa anak niya Huwag ka kagad mawawala ng pag-asa. Baka, etong kakaibang kulay ng ibon mo ay recessive pala. Pagpapalagay natin ngayon na talagang bagong mutation na siya. Pagpapalagay na natin, bagong mutation siya. Yun ang assumption. Pero, pag bangga mo sa pure green, puro green ang nilabas. Huwag ka kagad mawala ng pag-asa. Baka nga recessive Yun ang sinasabi ko. Ngayon, kung recessive yun, dala-dala na yun ng mga anak. Tatagal lang ang proseso. Of course, hindi ko nire-recommend yung ibabalik mo sa magulang o yung magkakapatid dahil nga isipin mo nagmamadali ka yung magkakapatid na lang kasi kung recessive yun nandun sa magkakapatid lalabas yun, pwede mo naman gawin yun. Hindi ko naman sasabing bawal na bawal, diskarte mo na yun, pero alam naman natin na kung magkakamag-anak magkakapatid humihina ang ibon, minsan nagkakasakit, so bandang huli tatamaan pa yung fertility. So kung hindi ka naman talaga nagmamadali, medyo pasensyoso ka, kukuha ka uli ng another pure green. Ibabangga mo uli din yung mga anak. Matagal lang ang proseso, pero katagalan lalabas. Pag recessive yung mutation yung lumabas na mutation sa'yo. Pero ma-identify mo siya. Dahan-dahan. Okay? Pero again, kung dominant naman pala yun,
di jackpot ka na kagad. Kasi kung dominant yung mutation na yun, pag bangga mo sa pure green, siguradong may lalabas kagad sa at least 50%. Kasi most likely single factor yung dala-dala na yun. Most likely, pero pwede ring double factor. Kasi marami ka na palang nailabas, hindi mo lang akalain. Pero most likely single factor yun. So 50% ng iaanak, lalabas na yung kung ano mang kakaibang kulay yun. Kung dominant siya. Di ba? Ang bilis kasi pure green. So, ang purpose talaga ng pure green, kaya lagi ko itong binabanggit na napakahalaga, is siya ang tagasala o siya ang magdedetermine, mapapabilis at masisiguro mo katagalan, bagong mutation pala talaga to at ito yung lumabas. Whereas, kung ibabangga mo kung saan-saan at hindi pure green gagamitin mo, malamang sa hindi malilito ka ng ilang buwan, taon. At kadalasan, baka isipin mo, ay wala, hindi to totoo, hindi to talagang bagong mutation kasi wala, nagkagulo-gulo yung mga anak. Kasi nga, nag-combine yung mga recessive dun. Dahil nga hindi pure green ang dala mo. Kaya kung seryoso ka, o gusto mo, sino ba naman ayaw, no? Kung gusto mo magkapangalan na isang breeder na sa kanya lumabas, sa kanya. Again, mayroon palang kulang ang information na nasabi ko dun sa ano ang talaga mutation. Mutation is also random. Yun pala yung isang operative word na napakahalaga. Kaya hindi nga natin magagawa yung single mutation kasi random siyang nangyayari. Random yung mga pagkakamali sa pagkopya. At random, okay? So ngayon, sinuwerte ka nga sa ivory mo at random lumabas na single mutation. Malilito ka pag wala kang pure green. Pure green ang sasagip sa'yo. Yung prosesong sinasabi ko. Ganun kahalaga ang pure green. Kaya kung ako sa inyo, mga kaibon, kung may budget kayo, hindi ko lang alam kung saan makakahanap dito kasi hindi naman ako, sabi ko nga, hindi na ako nagbe-breed, so hindi na ako nagtatanong-tanong. Pero kayo, sa dami ng network nyo, magtanong-tanong kayo, may legit bang pure green? Although hindi natin maikakaila na minsan akala natin pure green, yung record keeping pala natin medyo hindi ganun ka-accurate. Along the way, yung mga lolo-lolo pala nun, may split. May isang split Lutino, may isang split blue. May malaki ang chance ang lalabas yun sa mga apo-apo. Pero kung talagang legit na pure green, panalo ka na. Pero again, hindi nga ganun kadali maghanap nun. Okay? So, kung medyo luminaw na at kung medyo parang nag-aalangan kayo, mag-comment kagad. Tapos mag-clarify kayo kung ano yung nakikita nyong kakulangan, kung ano yung kailangan pang ma-improve. May part 2 pa to kasi mahaba ang benefits tsaka proseso ng bangga-bangga sa pure green. Pero yun muna yung pinaka-basic. Okay? Hasta la vista!